Katunying bitbit ang isang malaking tarpaulin na may nakalagay na Welcome Home Mary Jane Veloso. Nagsama-sama dito sa arrival area ng Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport ang mga kamag-anakan ng Pinay na si Mary Jane Veloso. Nandito yung kanyang nanay na si Celia, tatay na si Cesar, 4 na kapatid at 2 niyang anak, gayon din yung 2 niyang pamangkin, 2 tita at maging yung kanyang abogado na si Atty. Endre Olalia para salubungin nga yung kanyang pagbabalik. Naging emosyonal kanina sila Nanay Celia at anak niyang si Mark Daniel dahil matapos na yung mahigit 1 dekada, makakapiling na nilang muli si Veloso. Sabi ni nanay at mga anak ni Mary Jane, mahigpit na yakap daw yung kanilang isasalubong sa Pilipinas na sa wakas ay kanila nang magkakapiling matapos ang 14 na taon. Kinumpirma naman ng Bureau of Corrections na nandito na nga sa Pilipinas si Mary Jane Veloso. Lumapag daw dito sa NAIA Terminal 3 ang kanyang sinasakyan na eroplano Cebu Pacific Flight SJ760 pasado alas 5:51 ng madaling araw. Hindi raw pinusasan si Veloso habang ibinabiyahe pabalik dito sa Pilipinas dahil ayon kay Bucor Director General Gregorio Catapang, wala namang intensyon si Veloso na tumakas at saktan ang kanyang sarili kaya hindi na siya pinusasan. Katabi natin Katunying yung mga magulang ni Mary Jane Veloso. Nandito si Nanay Celia. Nanay Celia, ano po yung inyong pakiramdam na sa wakas ay makakapiling na po ninyong muli ang inyong pong anak makalipas po yung mahigit 1 dekada dito sa Pilipinas? Masaya po. Yun po pakiramdam namin. Napakasaya po namin buong pamilya. Basta ang alam ko, makikita namin kahit hindi namin mayakap dito sa airport, kahit sa kulungan lang. Okay lang po sa amin, basta masaya po kami. At sana po maibigay na po na ating gobyerno ang clemency at pardon kay Mary. Ano po una po ninyong gagawin kapag po nandito na po sa arrival area ang inyong anak? Akap. Yun lang po ang gagawin ko. Akapin ko lang po sila may fit. Hindi ko alam kung mapagsalita ako. Lahat po, buong pamilya Veloso sa kulungan po, magpapas po. Opo. Yun po ang pangako nila Kaya magsasama-sama kami sa sa Pasko. Magkapatid niya, anak niya, kami tatay. Sama-sama kami doon sa Pasko. Katunying si Nanay Celia, maluha-luha siya dito. Si Nanay Celia ba makakausap natin kahit maikli lang? Si Nanay Celia, Katunying yung nagsasalita. Hindi. Ibig sabihin pwede ko ba makausap? Ito. Nanay, kakausapin ka ni Katunying. Nanay Celia, si Katunying po ito. Opo. Hindi marinig. Hello? Nanay Celia, si Katunying po ito. Kumusta po kayo? Opo. Meron daw kayong nilutong adobo? Opo. Yun po kasi hiling na anak ko Yung adobong baboy, miss na rin daw niya. Yung adobong tuyong-tuyo, yung walang halos sabaw, ano? Opo. Yung pala ang paborito niya. Teka, pwede raw po ba kayong magkayakapan dyan? Pumayag na po ba ang mga authorities natin? Pwede raw po ba? Hindi pa rin po Hindi pa? Hindi pa rin po. Opo. Gawa. Mayakap dito at sa kulungan, okay lang sa akin. Okay lang. Mayakap namin. Opo. Kasi parang i-quarantine pa yata siya for safety measure din no? Opo, yun ang sabi nga nila hanggang 24. Oo, kumbaga kaya nyo. Yun ngang mahigit 14 na taon na tiis nyo no? Di ano pa ba naman yung ilang araw Ngayon pa kaya po, opo. Matipis ko po sa sa 24 po sa Pasko, makakasama po niya ang buong pamilya niya. Pupunta po kami dyan sa kulungan. Sa correctional, pero malay nyo naman, biglang ang regalo pala sa inyo, ngayong holidays ng Pangulo, executive clemency, baka hindi na kayo doon pagsama-samahin, baka sa kabanatuan na. Sana nga po, mangyari po sana yun. At siguro, ito na po ang pinakamagandang Pasko po sa amin, pinakamagandang regalo. Lalo na po nag-birthday po ako noong 13. Magbe-birthday po si Mergin sa January 10. Yun na po sana ibigay ng Panginoon. Oo.
Sana po ay matupad ang inyong mga pangarap. Kayo po ba, kumusta ang kalusugan ninyo, nanay? Okay lang po, wala na pong tulugan. Wala lang tulugan. Congratulations po at ang buong sambayan ng Pilipino ay masaya po sa pagbabalik po ng inyong anak, ng aming pong kababayan na si Mary Jane Veloso. Salamat po sa inyo, nanay. Thank you. Opo, maraming salamat din po. Opo, si nanay Giselle. Katunying, Oo, katunying diretso yung dating Pinay death row convict doon nga sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City na ayon kay Bucor Director General Gregorio Katapang ay sasalang siya sa mandatoryo na 5 araw na quarantine at susundan naman ng 55 araw na orientation, diagnostic evaluation at initial security classification. Makakasama niya katunying doon sa CIW ang kanyang umanong illegal recruiter na si Maria Cristina. Giselle Ricaport. Hindi, teka, Giselle, isa na lang, dahil kailangan siya i-quarantine, naturally, hindi talaga siya pwedeng makayakap o makahalubilo ng kanyang pamilya dyan, at ng kahit na sino pa, Correct, Katunying, dahil ang binabanggit din sa atin kahapon ng Bucor, ang malinaw paglapag daw sa naiya ni Mary Jane Veloso ay mabilis siyang ililipat, dadalhin doon sa correctional sa may Mandaluyong. Ang sabi ng kanyang pamilya dito lang daw sila pinayagan sa arrival area, pero hindi naman din nila alam kung maaari daw nilang lapitan si Mary Jane Veloso. Malamang kawayan lang yan. Yung kawayan ba? Yung halos magkatanawan lang, Oo, correct, Katunying. Sapat na daw sa kanila na matanaw daw nila si Mary Jane, Katunying, kahit daw hindi sila payagan na mayakap yung Pinay. Oo, yung flight niya ay commercial. Ibig sabihin, maraming mga kapwa Pilipino na pasahero ng eroplano. Tama ba? Hindi lang, Katunying, nabanggit sa atin ng Bucor kung anong klaseng flight yung sinasakayan ni Mary Jane na lumapag na kaninang 5:51 a.m. Okay. Sige, makikibalita rin tayo dun sa may-ari ng airport, si Sherwin Alfaro. Okay, thank you, Giselle. Salamat, Katunying. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. ACS Ball. Ano ba nangyari? Hindi man lang ba nagkakitaan? Alamin nga natin ang sitwasyon sa Ninoy Aquino International Airport at nakasubaybay doon mula pa kagabi. Ito si RH15 Giselle Ricaport. Come in, Giselle! Hindi kinaya ng ama ni Mary Jane Veloso na si Tatay Cesar ang kanyang emosyon at napakagulgol dahil sa sobrang saya na kanyang nararamdaman. Iyak ng iyak itong si Tatay at iba pang kamag-anakan ng Pilipina nang matanong ito kahit sa malayuan mula dito sa arrival area ng Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport. Pinaupo muna si Tatay kanina at pinainom ng tubig para pakalmahin bago bumiyahe pa Mandaluyong City. Hindi kasi pinayagang makalapit ang mga magulang at anak ni Mary Jane sa mismong daraanan ng Pilipina at mabilis siyang pinasakay doon sa sasakyan para dalhin sa Correctional Institution for Women sa lungsod ng Mandaluyong. Kakaalis-alis lamang ng pamilya Veloso sa NAIA patungong CIW upang malapitang makita si Mary Jane. Doon sa ilalim si Mary Jane sa 5 araw na mandatory quarantine at 55 araw naman para sa orientation, diagnostic evaluation at initial security classification ng Bureau of Correction. Sa correctional, may naghihintay na adobong baboy at pastillas kay Mary Jane, ang mga paborito raw na pagkain ng Pinay. Tinanong natin kanina ang abogado ni Mary Jane na si Attorney Andre Olalia kung pinayagan na doon muna sa CIW kahit man lang magpalipas ng gabi yung pamilya. Sabi niya wala pa daw na ganitong napag-uusapan at ang orihinal na plano, dalaw nang muna sila sa Pinay. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Giselle, sino ba yung umaalo kay tatay na yon? Yung maputi Mga taga NUP, mga kasama yan ni Attorney Andre Olalia. Hindi ba foreigner yan? Hindi ba foreigner? O Pilipinang mistisa lang? Mukhang mistisa lang Mistisa lang. Managalog matatas magtagalog. Managalog Malayo sa'yo. Ikaw, hirap kang magtagalog Baka kasi mas gusto mo mag-English
Giselle, Ating mas gusto mong mag-English kaysa mag-Tagalog. Naiba tuloy yung boses ni Giselle. Kasi, maraming salamat sa iyo, Giselle Ricafort. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZI